Guro, hindi po ito totoo, di ba? Na isa lang itong pahingahan. Isang pangyayaring hindi pa naririnig sa kasaysayan ang naganap sa isang service area sa kahabaan ng North Luzon Expressway, NLEX. Ang pinakamahuhusay na estudyante sa high school mula sa Alemanya ay tumangging bumalik sa kanilang bus at nagsimulang umiyak. Ang sandaling iyon ang gumupo sa 28 taon kong paniniwala bilang guro na ang Europa ang sentro ng makabagong infrastruktura. Ang lahat ng iyon ay naglaho sa harap ng mga libreng banyo at masasarap na pagkain ng Pilipinas. Bakit nga ba sila nagmakaawang manirahan sa isang service area sa Pilipinas sa halip na bumalik sa kanilang sariling bayan? Narito ang detalyadong ulat mula sa pananaw ng isang gurong tagapamahala tungkol sa isang 72 na oras na paglalakbay na yumanig sa mga pananaw ng mga Alemang ito mula pa noong unang sandali ng kanilang paglapag sa Ninoy Aquino International Airport. Naya, gusto ko na pong manirahan dito sa Pilipinas. Iyan ang sinabi ng 23 sa pinakamatatalinong estudyante mula sa isang prestihiyosong high school sa Alemanya matapos nilang masilayan ang Naya at isang service area sa Pilipinas na naging dahilan ng kanilang pag-iyak sa gitna ng expressway. Ito ang dahilan kung bakit kahit ako na may 28 taon ng karanasan sa pagtuturo ay nabigla nang malaman na ang lugar na iyon ay isa lamang pahingahan. Ma'am, gusto ko na pong tumira dito. Bang sadyan ona. Hindi makapaniwala si Geeng nga. Sophie Miller, isang guro na may 28 taon ng karanasan, habang pinagmamasdan niya ang 23 sa kanyang mga estudyante mula sa pinakatanyag na gymnasium sa Alemanya na ayaw umalis sa isang service area sa NLEX. Sa loob ng maraming taon na pamamahala niya sa mga field trip sa 12 bansa sa Europa, ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong sitwasyon. Sa Alemanya, kailangan mong magbayad ng 70 sentimo para lang makagamit ng banyo. Sa mga rest stop sa Pransya, ang isang pirasong sandwich ay nagkakahalaga ng 8 euro. Ngunit iba ang Pilipinas. Libre ang mga banyo, may masasarap na pagkain na mabibili sa halagang mas mababa sa 1,000 yen, katumbas ng humigit kumulang 350 piso, mabilis na wifi, at mayroon pa ngang mga parke. Hindi ito isang pahingahan, isa itong theme park. Ang boses ni Sophie, na puno ng pagkamangha, ay unti-unting humina. Ang pagbabagong ito sa kanilang pananaw ay nagsimula sa kanilang pagdating sa NAIA, isang paliparan na mas mahusay pa kaysa sa Frankfurt Airport sa Alemanya, at umabot sa kasukdulan sa service area na ito. Ngayon, ilalahad ko ang talaan ng nakagugulat na 72 oras na nasaksihan ng mga estudyanteng Aleman sa Pilipinas. Ang pag-subscribe at pag-like sa channel na ito ay malaking tulong upang makahanap pa tayo ng mga ganitong kwento. Pindutin na ang subscribe button ngayon. Magandang araw. Ako si Sophie Miller. Sa loob ng 28 taon, nagtuturo ako ng kasaysayan sa Heidelberg Gymnasium sa Alemanya. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakatanyag sa buong bansa at taon-taon 95% ng aming mga nagtatapos ay nakakapasok sa mga nangungunang unibersidad. Sa nakalipas na 15 taon, ako ang namamahala sa International Field Trip Program ng paaralan at dinala ko na ang mga estudyante sa iba't ibang bansa sa Europa. Noong taglagas ng 2024, iminungkahi ng Board of Directors ng paaralan ang kauna-unahang field trip sa Asia. Ang destinasyon, ang Pilipinas. Sa totoo lang, nag-aalangan ako. Sikat daw ang bansang ito sa magagandang dalampasigan at mababait na tao, ngunit nagdududa ako kung maikukumpara ba ito sa Alemanya pagdating sa infrastruktura at sistema ng edukasyon. Subalit dahil sa matinding kagustuhan ng mga estudyante at pagsang-ayon ng kanilang mga magulang, natuloy ang programa. At heto ako, kasama ang 23 na 70 na taong gulang na estudyante sakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, bandang 4:30 ng hapon. Pagbaba namin sa eroplano, sinabi ko sa mga estudyante, "Sige na mga anak, asahan ninyong aabutin tayo ng hindi bababa sa 1 oras at kalahati para sa immigration at pagkuha ng ating mga bagahe. Alalahanin ninyo ang karanasan natin sa Frankfurt Airport. Maging matiyaga kayo, descompenside. Ngunit,
Ganap na nagkamali ang aking inaasahan. Ang mga automated immigration gate ay tumagal lamang ng 15 segundo bawat isa para iskan ang pasaporte at kilalanin ang mukha. Ang buong grupo ng 23 na estudyante ay natapos sa immigration sa loob lamang ng 12 minuto. Mas nakamamangha pa ang oras ng pagkuha ng bagahe. Ang electronic display sa itaas ng baggage carousel ay nagpapakita ng real-time status ng pagdating ng mga maleta at nahanap namin ang lahat ng aming gamit sa loob lamang ng 8 minuto. Ma'am, sigurado po ba kayong international airport ito? Tanong ni Max, isa sa mga estudyante ko. Sa Frankfurt, inabot tayo ng 40 minuto para lang makuha ang mga bagahe natin. Nagulat din ako, ngunit ayokong aminin. Siguro dahil hindi gaanong abala ngayon. Mas mabilis talaga ang mga paliparan sa Asia kapag kakaunti ang pasahero. Subalit nang pumasok kami sa loob ng airport, nawalan ng saysay ang aking palusot. Puno ng tao ang duty-free area. Sa kabila nito, ang lahat ay maayos at organisado. Sa isang sulok, mayroong Philippine Culture Experience Corner kung saan maaaring magsuot ng barong Tagalog at Filipiniana. Sa iba't ibang dako, may mga lounge na may libreng charging station at wifi. Mayroon pang ang .24 oras na capsule hotel at mga shower room. Ma'am, tingnan ninyo ang banyo dito. Sigaw ni Hana, isang babaeng estudyante. Sa pasukan ng banyo, may isang electronic board na nagpapakita kung aling mga cubicle ang bakante. Pambabae, 15 cubicles, 7 okupado, 8 bakante. Panlalaki, 7 cubicles, 3 okupado, 7 bakante. Isang sistemang hindi ko pa nakita sa Alemanya. Puro teknolohiya lang yan, hindi naman praktikal. Depensa ko pa rin sa sarili. Ngunit iba na ang kinang sa mga mata ng aking mga estudyante. Nagsimula na silang maglibot, kumuha ng mga litrato, at paulit-ulit na bumulalas ng paghanga sa wikang Aleman. Ang tanging gusto ko na lang noon ay makarating na kami sa hotel at matapos na ang nakakahiyang sitwasyong ito. Isang oras ang biyahe mula sa airport papunta sa aming hotel sa Maynila. Iminungkahi ng aming lokal na tour guide na Pilipino na huminto kami sa isang service area sa daan para maghapunan. Siguradong mas simple ito kaysa sa mga rest stop sa autoban, pero sapat na siguro para makakain ang mga bata, naisip ko, kaya pumayag ako. Hindi ko alam na malapit ko nang maranasan ang pinakamalaking pagkagulat sa aking buhay. Pagkalipas ng mga 30 minuto sa expressway, inanunsyo ng driver na papasok na kami sa isang service area. Malapit na po tayo sa Pampanga Gateway Service Area. Hihinto po tayo ng mga 30 minuto. Pagod na ang mga estudyante. Matapos ang 11 oras na biyahe at jet lag, ang kailangan lang nila ay isang mabilisang paggamit ng banyo at isang bote ng tubig. Nang huminto ang bus sa parking lot ng service area, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Napakalaki ng paradahan. Malinaw na nakahiwalay ang mga espasyo para sa mga kotse, bus, at truck. Mayroong 12 istasyon para sa pag-charge ng mga dekuryenteng sasakyan. Sa mga rest stop sa autoban sa Alemanya, masuwerte ka na kung may 3 charging station. Sige na, magkita-kita tayo sa harap ng bus pagkalipas ng 30 minuto, ang bayad sa banyo ay. Natigilan ako nang makita ko ang pasukan. Walang ticket machine para sa paggamit ng banyo. Libre po yata, ma'am. Sigaw ng mga estudyante habang tumatakbo papasok. Sumunod ako sa kanila. Ang unang impresyon ko sa loob ng gusali ay para itong isang shopping mall. Ang 2 palapag na gusali ay may food court at mga tindahan sa unang palapag at mga restaurant at cafe naman sa ikalawa. Mataas ang kisame, maliwanag ang paligid at maraming mga upuan at mesa kung saan pwedeng magpahinga. Ang mga rest stop sa Alemanya ay karaniwang isang palapag lang, madilim at kakaunti ang upuan. Pumunta ako sa banyo. Sa pasukan, naroon ang parehong electronic board na nakita namin sa NAIA. Pambabae, 22 cubicles, 15 okupado, 12 bakante. Nag-a-update ito sa real time. Mas lalo akong namangha sa loob. Ang lahat ng cubicle ay malinis, may bidet, at sa lababo ay may kasamang hand dryer at hand sanitizer. Ang mga banyo sa autoban, kahit na magbayad ka pa ng 70 sentimo,
ay madalas walang toilet paper at malamig na tubig lang ang lumalabas sa gripo. Mas malala pa ang naranasan ko sa mga rest stop sa Pransya at Italia, ngunit ito, para kang nasa banyo ng isang hotel. Paglabas ko, pumunta ako sa food court. Naka-order na ang mga estudyante. Tiningnan ko ang menu at muli akong nagulat. Tapsilog, 180. Lechon kawali rice meal, 100-200. Lomi, 150. Siopaw asado, 100. Kung i-convert sa euro, ito ay nasa pagitan ng true hanggang 1 na euro. Sa isang rest stop sa Autobahn, ang katulad na pagkain ay aabuti ng 12 hanggang 15 euro. Ma'am, ang sarap po nito. Sabi ng mga estudyante habang kumakain ng siopaw at itinaas ang kanilang hinlalaki. Umorder din ako ng sinigang na hipon at sinubukan ito. Masarap ang sabaw, sariwa ang mga hipon, at higit sa inaasahan ko ang lasa. Libre at self-service ang tubig at iced tea. Sa Alemanya, ang isang bote ng tubig ay 250 euro. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa mga tindahan. Mayroong cafe, panaderya, isang convenience store, at isang souvenir shop. Nagulat muli ang mga estudyante sa presyo ng mga bilihin sa convenience store. Ma'am, hindi po sila nananamantala dito tulad sa mga airport o istasyon ng tren. Pareho lang po ang presyo sa mga ordinaryong supermarket. Sa Shosi area, may 10 massage chair na gumagana sa barya. May malaking TV sa dingding at sa isang tabi ay may espasyo para mag-charge ng cellphone. Lahat ng saksakan ay may iba't ibang uri ng adaptor para sa iba't ibang bansa at mayroon ding wireless charging pad. At ang libreng wifi. Napakabilis. Ma'am, lampas na po tayo sa oras ng alis, sabi ng aming tour guide habang tinatapik ang balikat ko. Tiningnan ko ang aking relo. Hindi 30 minuto, kundi 45 minuto na pala ang nakalipas. Hinanap ko ang mga estudyante. Ang ilan ay nakaupo pa rin sa massage chair, ang iba ay namimili sa convenience store, at ang iba naman ay gumagamit ng wifi para sa video call. Tara na, kailangan na nating umalis. Naghihintay na ang hotel, sabi ko. May halong panghihinayang sa kanilang mga mukha habang naglalakad pabalik sa bus. Habang paakyat sa bus, isang estudyante ang nagtanong, Ma'am, totoo po bang rest stop lang ito? Mas maganda pa po ito kaysa sa isang mall sa Alemanya. Nabaro, wala akong masabi. Sa isip ko, nag-flashback ang lahat ng rest stop na napuntahan ko sa loob ng 15 taon sa iba't ibang bansa sa Europa. Walang-wala ang mga iyon kumpara sa aking nakita ngayon. Sa loob ng bus, hindi maitago ng mga estudyante ang kanilang excitement. Ma'am, sa itinerary natin bukas, dadaan po ba ulit tayo sa isang service area? Pinadala ko ang picture ng siopaw sa mga kaibigan ko sa Alemanya. Hindi sila makapaniwala. Leynasa. Abara, bakit po walang ganitong toilet vacancy system sa Alemanya? Tumingin ako sa labas ng bintana at napaisip. Sa loob ng 28 taon kong pagtuturo, palagi kong ipinagmamalaki ang kahusayan ng Europa, ang autobahn ng Alemanya, ang high-speed train ng Pransya, ang pagiging on-time ng Switzerland, ang mga daanan ng bisikleta sa Netherlands. Lahat ng ito ay pinaniniwalaan kong patunay na ang Europa ang nangunguna sa infrastruktura sa buong mundo. Ngunit ang service area sa Pilipinas na kasalukuyan kong nakikita ay yumanig sa aking paniniwala. Naalala ko ang mga rest stop sa Autobahn. Sa loob ng 15 taon, naranasan ko na ang iba't ibang rest stop hindi lang sa Alemanya, kundi pati na rin sa Pransya, Italia, Espanya, at Austria. Karamihan sa mga banyo ay may bayad, mula 50 sentimo hanggang 1 euro. Mayroon ngang sistema kung saan bibigyan ka ng 50 sentimong diskwento pagkatapos magbayad, ngunit magagamit mo lang ito sa tindahan, at hindi sa pagkain. Mas malaking problema ang presyo ng pagkain. Ang isang sandwich ay 7 hanggang 9 na euro. Ang mainit na pagkain ay 12 hanggang 18 euro. Ang isang maliit na bote ng inumin ay 3 euro. Tuwing naglalakbay kami kasama ang mga estudyante, pinapayuhan ko silang magbaon na lang dahil sa sobrang mahal ng pagkain. Ang mga pasilidad ay luma at hindi sapat. Karamihan sa mga rest stop ay isang palapag lang, madilim ang ilaw, at may iilang luma ng upuan.
Masikip ang paradahan at magkahalo ang mga truck at kotse, kaya madalas ang aksidente. Kung may wifi man, may bayad, at kulang ang mga charging station. Kamakailan lang nagsimulang magkaroon ng EV charging station, ngunit kakaunti at mahaba ang pila. Ngunit ang service area sa Pilipinas ay iba. Libreng banyo na may real-time vacancy display, kalinisan na parang hotel, makatwirang presyo ng pagkain na masarap at marami. Libreng wifi, libreng charging, massage chair, maluwag na paradahan, at maraming EV charging station. Lahat ng ito ay nasa iisang lugar. At ito ay nasa isang pahingahan lang, sa gitna ng expressway. Kinuha ko ang aking laptop mula sa bag. Kailangan kong magsumite ng ulat sa Board of Directors pagbalik namin sa Alemanya, kaya dapat kong itala ng detalyado ang aking mga nakita. Ngunit sa halip na magsulat, nagsimula akong mag-search sa internet. Gusto kong malaman pa ang tungkol sa mga service area sa Pilipinas. Nakagugulat ang mga resulta ng aking paghahanap. Ang mga service area at parking area na pinamamahalaan ng mga kumpanya ng expressway sa Pilipinas ay marami sa buong bansa. Lahat ng banyo ay libre at karamihan sa mga service area ay may convenience store, kainan at cafe. Ang ilang malalaking service area ay mayroon pang viewing deck, parke, hot spring at dog run. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang patakaran sa presyo. Sinisikap ng mga kumpanya ng expressway sa Pilipinas na panatilihing kapantay o mas mababa pa sa mga restaurant sa labas ang presyo ng pagkain sa mga service area. Ito ay upang maiwasan ang sobrang pagpapatong ng presyo. Kabaligtaran ito sa Alemanya. Ang pagkain sa mga rest stop ay 30% hanggang 50% na mas mahal kaysa sa labas. Ginagamit nila ang kanilang monopolyo para magtaas ng presyo. Nakahanap din ako ng impormasyon tungkol sa NAIA. Ang NAIA, kasama ang iba pang international airport sa Pilipinas tulad ng sa Cebu, ay may mataas na rating sa buong mundo, lalo na sa kalinisan at serbisyo ng mga staff. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang kahusayan ng infrastruktura sa Europa na pinaniwalaan ko sa buong buhay ko ay hindi napatunayan ng mga datos. Sa halip, lumalabas na ang Pilipinas ay nangunguna sa ilang aspeto. Isinara ko ang aking laptop at tumingin sa labas ng bintana. Malinis ang expressway, maliwanag ang mga ilaw, at malinaw ang mga linya. At sa regular na pagitan, may mga karatula para sa mga service area. Dumating kami sa hotel bandang 9 ng gabi. Pagod ang mga estudyante ngunit puno pa rin ng excitement. Pagkatapos mag-check-in at makapasok sa kani-kanilang mga silid, nakipag-usap ako sa aming lokal na tour guide sa cafe ng lobby. Siya ay isang Pilipinang nasa kalagitnaan ng kanyang 30s na nakapag-aral sa Alemanya. "Ma'am, mukhang nagustuhan po talaga ng mga estudyante ang service area," sabi niya nang nakangiti. Tumango ako. Sa totoo lang, nagulat ako. Akala ko kasi, ang autoban na ang pinakamahusay sa buong mundo. Imanganara. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Tumira po ako sa Alemanya ng 5 taon. At sa simula, akala ko rin perpekto ang sistema doon. Pero nang bumalik ako sa Pilipinas, nagbago ang pananaw ko." "Anong mga pagkakaiba ang napansin mo?" tanong ko. Nag-isip siya saglit. Ang Alemanya po ay nakatuon sa kahusayan, efficiency, habang ang Pilipinas ay nakatuon sa kaginhawahan, convenience, at pag-aasikaso. Hospitality, halimbawa, ang autoban ay mabilis at maayos, ngunit ang mga rest stop ay nagbibigay lang ng pinakasimpleng serbisyo. Sa kabilang banda, ang mga expressway sa Pilipinas ay mas inuuna ang kaligtasan kaysa sa bilis. At ang mga service area ay hindi lang itinuturing na lugar para magpahinga, kundi bilang bahagi na mismo ng paglalakbay. Ang kanyang mga salita ay umikot sa aking isipan, kahusayan at kaginhawahan. Ganoon din ang sistema ng edukasyon sa Alemanya. Mahusay, ngunit mahigpit. Kailangang sumunod ng mga estudyante sa mga patakaran, at mas mahalaga ang katumpakan kaysa sa pagkamalikhain. Ngunit ang mga ekspresyon sa mukha ng mga estudyante na nakita ko kanina sa service area ay iba. Malaya silang nag-explore at naramdaman nila ang saya ng pagtuklas sa kanilang sarili. Kinabukasan, nakaschedule ang aming tour sa Intramuros.
Ang usapan ay 1 ng umaga sa lobby, ngunit nagsimulang magdatingan ang mga estudyante ng 7:30. Karaniwan, kalahati lang sa kanila ang dumarating sa tamang oras, ngunit ngayon, lahat sila ay maaga. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pananabik. Ma'am, hihinto po ba ulit tayo sa isang service area ngayon? Tanong ni Max. Ngumiti ako at sumagot. Nasa loob ng Maynila ang Intramuros, kaya hindi tayo dadaan sa service area. Pero ang tanghalian natin ay sa isang tradisyonal na restaurant ng Pilipinas. Nadismaya sila, ngunit agad na bumaling sa ibang mga tanong. Ano po ang pinag-aaralan ng mga estudyanteng Pilipino sa eskwela? Lahat po ba ng expressway sa Pilipinas ay ganito kaganda? Bakit po ang babait ng mga tao sa Pilipinas? Tumagal ng 3 oras ang aming tour sa Intramuros. Ipinaliwanag ng detalyado ng aming tour guide ang kasaysayan at arkitektura noong panahon ng mga Espanyol at masigasig na nag-notes ang mga estudyante. Ngunit ang pinakahindi ko malilimutang sandali ay noong aming break time. Muling namangha ang mga estudyante pagkatapos nilang gumamit ng banyo sa loob ng Intramuros. Ma'am, malinis din po ang banyo dito at may bidet at sapat na tissue paper. Ginamit ko rin ang banyo. Kahit na ito ay nasa isang tourist spot, mas malinis pa ito kaysa sa mga banyo sa mga museo sa Alemanya. At libre ito, ang mga banyo sa mga tourist spot sa Alemanya ay karaniwang may bayad na €1. Ang aming tanghalian ay sa isang restaurant malapit sa Intramuros. Umorder kami ng set meal na nagkakahalaga ng ₱350 bawat isa, katumbas ng humigit kumulang €6. Nang dumating ang pagkain, muli silang namangha. Bukod sa main dish na kare-kare, may kasama itong kanin, sabaw, at ilang side dish. Sa Alemanya, ang katulad na pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa €25. Ma'am, bakit po ang mura ng pagkain sa Pilipinas? Tanong ni Lucas, isa sa mga estudyante. Itinanong ko rin ito sa aming guide. Ipinaliwanag niya, dahil po sa food culture dito, maraming kainan at matindi ang kompetisyon, kaya't pinapanatili nilang mababa ang presyo habang pinapataas ang kalidad at dami ng pagkain. At dahil sa kultura ng set meal, maraming putahe ang natitikman sa isang kainan. Paglabas namin sa restaurant, patuloy pa rin ang usapan ng mga estudyante. Pagbalik natin sa Alemanya, marami akong ikukuwento tungkol sa Pilipinas. Dan Cerden, pwede ko kayang i-upload sa YouTube ang video ng service area sa Pilipinas? Ma'am, pwede po ba tayong bumalik ulit sa Pilipinas sa susunod na taon? Habang pinagmamasdan ko ang kanilang reaksyon, napagtanto ko na ang biyaheng ito ay hindi lamang isang simpleng cultural experience. Natutuklasan ng mga estudyante na ang mundong alam nila ay hindi ang kabuuan ng lahat. Nang gabing iyon, sa aking silid sa hotel, tinawagan ko ang aking asawa sa Alemanya. Mahal, kasalukuyan akong nakararanas ng matinding pagkabigla dito sa Pilipinas. Tumawa ang aking asawa at nagtanong, bakit? Hindi ba masarap ang pagkain? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng naranasan ko sa araw na iyon. Ang Naya, ang service area, ang Intramuros, ang mga banyo, ang mga kainan. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay sinabi, kung ganoon, isang malaking maling akala lang pala ang pinaniniwalaan natin noon. Sumagot ako, mukha ngang ganoon. At mas nauna pa itong napagtanto ng mga estudyante. Sa ikatlong araw, bumiyahe kami papuntang Clark, Pampanga. Gagamitin daw namin ang NLEX. Pagkasakay pa lang sa bus, nagtanong na ang mga estudyante, Ma'am, anong service area naman po ang hihintuan natin ngayon? Ngumiti ako. May inirekomenda ang ating guide na isang lugar na parang oasis daw. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, inanunsyo ng driver na papasok na kami sa isang service area. Excited na ang mga estudyante. Pagpasok sa paradahan, iba ang itsura nito sa nauna naming pinuntahan. Mas malaki ito, moderno ang mga gusali, at may maliit na parke sa paligid. Pagpasok sa gusali, food court at mga tindahan pa rin ang nasa unang palapag. Ngunit may isang espesyal na espasyo na nakakuha ng aking pansin. Isang bagsakan ng mga produktong agrikultural mula sa rehiyon. Ang mga prutas, gulay, at processed food na gawa doon ay ibinebenta sa mas murang halaga
kaysa sa mga supermarket sa siyudad. Namangha ang mga estudyante at kumuha ng mga litrato. Ma'am, wala po tayong ganito sa mga rest stop sa autobahn, di ba? Tanong ng isang estudyante. Tumango ako. Ang mga rest stop sa Alemanya ay karaniwang pinatatakbo ng malalaking korporasyon lamang at bihira ang mga lugar na nagbebenta ng mga lokal na produkto, ngunit ang mga service area sa Pilipinas ay konektado sa lokal na ekonomiya. Pag-akyat namin sa ikalawang palapag, isang mas nakamamanghang tanawin ang bumungad sa amin. Mayroong isang palaruan para sa mga bata. Isang espasyo para sa mga batang may edad 5 hanggang 10, kumpleto sa mga slide at iba pang laruan. Ang mga magulang ay maaaring hayaan ang kanilang mga anak na maglaro habang sila ay kumakain ng payapa. Walang ganitong pasilidad sa mga rest stop sa Alemanya. Kapag maingay ang mga bata, masama ang tingin ng ibang customer at kailangang magmadaling tapusin ng mga magulang ang kanilang pagkain. Mayroon ding mga shower room. Bagamat ito ay para sa mga long-distance truck driver, maaari ring gamitin ng mga ordinaryong pasahero sa maliit na halaga. Ang presyo ay ilang daang piso lamang. Sa Alemanya, kung mayroon mang shower room, napakamahal nito. Umupo ako sa isang sushi area at pinagmasdan ang mga estudyante. Bawat isa ay may sariling paraan ng pag-enjoy sa service area. Ang ilan ay nasa massage chair, ang ilan ay bumibili ng merienda, at ang ilan ay nakaupo sa tabi ng bintana habang nag-uusap at pinagmamasdan ang tanawin. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang mga ekspresyon, payapa at masaya. Tumabi sa akin si Hana. Ma'am, pwede po ba akong magtanong? Tumango ako. Bakit po hindi ganito ang mga rest stop sa Alemanya? Hindi po ba mas mayaman ang bansa natin? Nag-isip ako sandali. Ang tanong niya ay pareho sa tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng 3 araw. Hana, sa tingin ko, hindi ito issue ng pera, kundi ng pilosopiya. Sa Alemanya, inuuna ang kahusayan, kaya't ang mga rest stop ay itinuturing na lugar na may minimal na function lang. Ang mensahe ay, magpahinga ka ng mabilis at umalis ka na. Pero sa Pilipinas, itinuturing nilang bahagi ng paglalakbay ang service area. Ginawa nila itong lugar kung saan maaaring magpahinga ng komportable ang mga tao, kumain ng masarap, at mag-enjoy. Tumango si Hana. Kung ganoon po, mas tama ang Pilipinas. Ang mahalaga sa isang biyahe ay hindi lang ang destinasyon, kundi ang mismong paglalakbay, di po ba? Ngumiti ako. Naunawaan ng isang 17 taong gulang na estudyante ang isang bagay na hindi ko napagtanto sa loob ng 17 taon. Ang paglalakbay ay ang proseso, at ang infrastruktura ay isang kasangkapan upang suportahan ang prosesong iyon. Nauunawaan ito ng Pilipinas at hindi pa ito nauunawaan ng Alemanya, oras na para umalis, kaya tinipon ko na ang mga estudyante. Sa pagkakataong ito, hindi 45 minuto, kundi eksaktong 30 minuto sila nagtipon. Sanay na sila sa paggamit ng service area. Habang paakyat sa bus, isang estudyante ang nagsabi, Ma'am, pagbalik natin sa Alemanya, siguradong mag-iiba na ang tingin ko sa mga rest stop. Ganoon din ako. Sa natitirang oras ng biyahe papuntang Clark, tumingin ako sa labas at nag-isip. Ang mga expressway sa Pilipinas ay hindi kasing bilis ng autobahn. Mas mababa ang speed limit at may mga toll gate, ngunit ligtas ito. Malinaw ang mga linya, maliwanag ang mga ilaw, at may mga service area sa regular na pagitan. At higit sa lahat, may pag-aaruga sa mga tao. Inuuna ang kaligtasan at kaginhawahan kaysa sa kahusayan. Mabilis na lumipas ang 2 araw namin sa Clark. Nilibot namin ang mga makasaysayang lugar at naranasan ng malaliman ng mga estudyante ang kultura ng Pilipinas. Ngunit ang pinakamadalas pa rin nilang pag-usapan ay ang mga service area. Kailan po ulit tayo hihinto sa service area? Kailangan ko pa po ng mas maraming litrato ng pagkain sa service area para ipadala sa mga kaibigan ko sa Alemanya. Sa huling araw, sumakay kami ng bus pabalik sa NAIA mula Clark. Mahaba ang biyahe, ngunit nakaplano kaming huminto sa 2 service area. Ang unang service area ay may disenyong malabahay na bato. Ang mga estudyante ay mga eksperto na ngayon. Pagbaba pa lang sa bus,
Alam na nila kung nasaan ang banyo at kung anong pagkain ang kanilang o-orderin. Espesyal ang service area na ito. Ang disenyo ay inspirasyon ng mga lumang bayan sa Pilipinas. At sa souvenir shop, bumili kami ng pastillas, isang sikat na lokal na produkto. Sinubukan ko ang isa. At sa halagang 100 piso bawat kahon, napakasarap nito. Habang kumakain ng tanghalian sa food court, tinanong ko ang mga estudyante, ano ang pinaka hindi ninyo malilimutan sa biyaheng ito sa Pilipinas? Gaya ng inaasahan, karamihan sa kanila ay binanggit ang mga service area. Ang mga service area po. Dahil wala kaming ganito sa Alemanya. Dahil mura at masarap ang pagkain. Dahil malinis at libre ang mga banyo. Dahil mabilis at libre ang wifi. Ngunit iba ang sagot ni Max. Para sa akin po, ang ugali ng mga Pilipino sa kanilang infrastruktura. Sa Alemanya, itinuturing nating given ang infrastruktura, di po ba? Isang bagay na ginagawa ng gobyerno dahil nagbabayad tayo ng buwis. Pero iba sa Pilipinas. Tila itinuturing nilang kasangkapan ang infrastruktura para maging masaya ang mga tao. Ang service area ay hindi lang lugar para magpahinga, kundi isang lugar para gawing mas masaya ang paglalakbay. Lubos akong sumang-ayon sa sinabi ni Max. Sa Alemanya, ang infrastruktura ay isang function, ang mahusay na paglipat mula sa punto A patungo sa punto B. Ngunit sa Pilipinas, ang infrastruktura ay isang karanasan, ang paggawa sa mismong proseso ng paglipat na maging makabuluhan. Ang pagkakaibang ito ay malinaw na nakikita sa mga service area. Ang huling service area na aming pinuntahan ay mas malaki pa. Ang mga estudyante ay ganap ng sanay at ginugol ang kanilang oras sa paggawa ng gusto nila. Ang ilan ay bumili ng mga pasalubong para iuwi sa Alemanya. Ang ilan ay sinulit ang huling pagkakataon sa massage chair. At ang ilan ay kumain ulit ng lomi sa food court. Pagkalipas ng 30 minuto, oras na para umalis. Nilakad ko ang loob ng service area para tawagin ang mga estudyante. Ngunit hindi sila agad kumilos. Ma'am, 5 minuto pa po, please. Hindi pa po ako tapos kumuha ng litrato. Tatapusin ko lang po itong kanta. Ngumiti ako. Mga anak, may flight pa tayo. Hindi tayo aabutin kapag nahuli tayo. Doon na sila dahan-dahang naglakad pabalik sa bus. Ngunit mabigat ang kanilang mga hakbang. Lumingon si Hana sa gusali ng service area at sinabi, "Ma'am, gusto ko pong bumalik dito." Sumang-ayon si Lucas. "Ako rin po. Mukhang ayoko nang bumalik sa mga rest stop sa Alemanya." Tinapik ko ang kanilang mga balikat. Pagbalik natin sa Alemanya, tayo ang gagawa ng pagbabago. Kahit hindi natin ito magawang katulad ng sa Pilipinas, maaari natin itong unti-unting pabutihin. Bago sumakay sa bus, isang estudyante ang kumuha ng litrato sa pasukan ng service area. "Ma'am, mag-group picture po tayo. Dito sa harap ng service area." "Group picture po tayo. Mag-group picture po tayo." Pumayag ako. Kaming 23 na estudyante, ako, at ang aming tour guide, kabuuang 25 katao, ay kumuha ng litrato sa harap ng service area. Sa litrato, nakangiti ang mga estudyante, ngunit bakas sa kanilang mga mata ang panghihinayang. Nang umalis ang bus, pinagmasdan ng mga estudyante ang service area sa labas ng bintana hanggang sa unti-unti itong lumiit at tuluyang naglaho. At isang estudyante ang mahinang nagsabi, "Paalam, mga service area ng Pilipinas. Siguradong babalik kami." Nang marinig ko iyon, naluha ako. Sa loob ng 28 taon kong pagtuturo, ngayon ko lang nakita ang mga estudyanteng nagpaalam sa isang pahingahan. Sa natitirang oras ng biyahe papuntang NAIA, tahimik ang bus. Ang mga estudyante ay nakatingin sa labas o inaayos ang mga litratong kinuha nila sa nakalipas na linggo. Kinuha ko rin ang aking cellphone at tiningnan ang aking mga litrato. Intramuros, Clark, lahat ay maganda. Ngunit ang pinakamaraming litrato ay kuha sa mga service area. Ang mga ngiti ng mga estudyante, ang pagkain, ang toilet vacancy board, ang massage chair. Ang mga service area ang naging sentro ng aming biyahe. Dumating kami sa Naya bandang 2 ng hapon. May sapat pa kaming oras bago ang aming flight. Pagkatapos mag-check-in at dumaan sa immigration, pumasok kami sa duty-free area.
Ngayon, may pagkakataon na kaming tingnan ng mabuti ang mga pasilidad ng airport na hindi namin nagawa noong kami ay dumating. Una silang pumunta sa mga duty-free shop, bumibili ng mga pampaganda, pagkain, at iba pang pasalubong para sa kanilang pamilya at kaibigan. Habang sinusundan ko sila, narinig kong may isang staff na nagsalita sa wikang Aleman. Willkommen. Suchen Sie etwas? Welcome. May hinahanap po ba kayo? Matatas ang kanyang Aleman. Paano ka natutong magsalita ng Aleman ng ganoon kahusay? Tanong ko. Ngumiti siya. Nag-aral po ako sa Alemanya ng 2 taon. Marami pong multilingual staff ang NAIA. Bukod sa Ingles, mayroon ding nagsasalita ng Chinese, Korean, German, French at Spanish. Namangha ako. Sa Frankfurt Airport, mahirap makahanap ng staff na nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles. Paglabas sa duty-free, pumunta kami sa Philippine Culture Experience Corner. Sinubukan ng mga estudyante na magsuot ng mga tradisyonal na kasuotan at gumawa ng origami. Lahat ng programa ay libre. Hindi pa ako nakakita ng ganitong cultural facility sa isang airport sa Alemanya. Para sa kanila, ang airport ay lugar lang para sa paglalakbay, hindi para maranasan ang kultura. Pumunta kami sa observation deck kung saan pinanood ng mga estudyante ang pag-take off at pag-landing ng mga eroplano. Sa isang tabi ng deck, may maliit na gallery na nagpapakita ng mga gawa ng mga artistang Pilipino. Libre rin itong bisitahin. Habang tinitingnan ko ang mga obra, napagtanto ko na ang Naya ay hindi lang isang airport, kundi isang showcase ng Pilipinas. Oras na para pumunta sa aming gate. Malapit sa gate may ilang kainan at cafe, at ang presyo ay halos pareho lang sa labas. Umorder ako ng isang tasa ng kape, €350. Sa Frankfurt Airport, ang parehong kape ay €7. Pinapanatili ng mga airport sa Pilipinas ang makatwirang presyo. Habang papalapit ang oras ng pag-alis, kumuha ng mga huling litrato ang mga estudyante. Lumapit sa akin si Hana at sinabi, "Ma'am, minahal ko po talaga ang Pilipinas. Lalo na po ang pag-aalaga nila sa mga tao. Ang airport, ang mga service area, lahat ay nakasentro sa tao. Sa Alemanya po, nakasentro sa sistema, di po ba?" Tumango ako. Tumpak ang sinabi ni Hana. Sa Alemanya, gumagawa sila ng sistema at ang mga tao ang dapat mag-adjust. Ngunit sa Pilipinas, inuuna nila ang tao at inaayos ang sistema para sa kanila. Ito ay makikita sa lahat ng kanilang infrastruktura. Bago sumakay sa eroplano, muling lumingon ang mga estudyante sa airport at mahinang sinabi, "Paalam, Naiya, paalam, Pilipinas." Sa isip ko, sinabi ko rin, "Paalam, Pilipinas." Tinuruan mo ako ng isang bagay na hindi ko natutunan sa loob ng 28 taon, na ang infrastruktura ay para sa tao. Ay, Andelakari. Habang papalayo ang eroplano, natanaw ko ang Naya, ang mga expressway, at ang direksyon kung nasaan ang mga service area na aming pinuntahan. Nakatingin pa rin ang mga estudyante sa labas, at sa kanilang mga mata, mayroong determinasyon na may babaguhin sila pagbalik sa Alemanya. At ganoon din ako, pagkalipas ng 12 oras, nakabalik kami sa Alemanya. Pagdating pa lang sa Frankfurt Airport, naramdaman ko na ang pagkakaiba. Matagal ang immigration, matagal makuha ang bagahe, ang banyo ay may bayad na €1 at walang vacancy system. Ang kape ay €7. Ang mga bagay na dati kong itinuturing na normal ay ngayon ay nakakainis na. Ganoon din ang mga estudyante. Habang palabas kami, patuloy silang nagkukumpara. Sa Naya, 15 minuto lang. Sa Pilipinas, libre ang banyo. Bakit ang mahal ng kape dito? Pinakalma ko sila. Mga anak, dito magsisimula ang tunay na kahulugan ng ating paglalakbay. Kailangan nating ibahagi ang ating mga nakita at gumawa ng pagbabago. Akala, pagbalik sa paaralan, nagsumite ako ng ulat sa Board of Directors. Ang pamagat, ang mga aral, mula sa Pilipinas, ang infrastruktura ay para sa tao. Ang 62 pahinang ulat ay nagkumpara sa NAIA, mga service area, pampublikong transportasyon, at mga pasilidad sa turista sa Pilipinas at Alemanya. Idinetali ko rin ang reaksyon,
at pagbabago sa mga estudyante. Seryosong pinag-aralan ng board ang aking ulat. Sinabi ng chairman, Ging, Sophie, ang ulat na ito ay hindi lang tungkol sa isang biyahe. Ito ay isang hamon sa ating sistema ng edukasyon. Kung ang Pilipinas ay inuuna ang tao sa kanilang infrastruktura, hindi ba dapat nating unahin din ang mga estudyante sa ating edukasyon? Sumang-ayon ako. Ang infrastruktura at edukasyon ay pareho sa esensya. Para kanino ba sila umiiral? Nagsimula ring kumilos ang mga estudyante. Si Max ay nagsulat ng serye ng artikulo tungkol sa kanilang biyahe sa school newspaper at ang kanyang artikulo tungkol sa mga service area ay naging viral. Si Hannah ay nagsimula ng isang proyekto para sa pagpapabuti ng mga rest stop sa Alemanya. Si Lucas naman ay gumawa ng isang video na nagkukumpara sa Naya at Frankfurt Airport na nagkaroon ng maraming views. Nang sumunod na taon, muling nagplano ang paaralan ng biyahe papuntang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, napakarami ng gustong sumama, kaya kinailangan pa naming magpa-raffle. Ang mga kwento ng mga nakaraang estudyante, lalo na ang tungkol sa mga service area, ay naging alamat na. Muli akong napiling tagapamahala. At sa pangalawang pagbisita sa Pilipinas, naulit ang lahat. Nagulat ang mga bagong estudyante sa NAIA, namangha sa mga service area, at ayaw umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Sinabi ko sa kanila, mga anak, huwag ninyong kalimutan ang inyong nakikita ngayon. At pagbalik sa Alemanya, gumawa kayo ng pagbabago. Magsimula sa maliliit na bagay. 2 taon na ang nakalipas. Ang aming paaralan ay mayroon ng toilet vacancy system. Ang cafeteria ay nagbaba ng presyo ng 15% at nagdagdag ng iba't ibang pagkain. Ang student lounge ay mayroon ng libreng wifi at charging station. Maliliit na pagbabago, ngunit ito ang simula. At ang simula ng lahat ng pagbabagong ito ay ang isang service area sa Pilipinas. Minsan, tinatanong ko ang mga estudyante, ano ang pinaka-naaalala ninyo sa biyahe sa Pilipinas? Karamihan pa rin sa kanila ay sumasagot, ang mga service area. At idinadagdag nila, doon po namin natutunan na ang mga pasilidad ay dapat umiiral para sa mga tao. Doon ko rin iyon natutunan. Sa loob ng 28 taon kong pagtuturo, akala ko ako ang nagtuturo sa kanila. Ngunit sa katotohanan, sila ang nagturo sa akin kung paano tingnan ang mundo sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Ang dahilan kung bakit ayaw umalis ng 23 estudyante mula sa isang prestihiyosong gymnasium sa Alemanya sa isang service area sa Pilipinas ay hindi lang dahil maganda ang mga pasilidad. Ito ay dahil sa isang mas malalim na pilosopiya. Ang Alemanya ay naghahangad ng kahusayan. Ang Pilipinas ay nag-iisip para sa mga tao. Ang maliit na kaalamang natutunan sa isang service area sa Pilipinas ay unti-unti nang nagpapabago sa isang paaralan sa Alemanya.